si Pastor Elvin po ay nagkasakit. So, dapat po kayo sa Talanay. At nakaready na po yung tuturo ko doon na yung itinuro ko po sa inyo tungkol doon sa 10 dalaga, the parable of the 10 virgins. So, pag-pray niyo po siya at may lagnat. Kasi naulanan po yata noong Biyernes ng hapon. Nakabike siya. Okay? So, pinag-aaralan pa rin po natin yung all about the last days. At dahil po ito na yung huling linggo ngayon ng buwan ng July, ay ito na po yung huling ating tatalakayin ito. Ngayon, pag pinag-usapan ko lagi yung huling kapanahunan o end of the times, ay lagi pong hindi maihihiwalay yung kagulumihanan, agam-agam, lalo na doon sa mga sinasabi na palatandaan at magaganap na mismong si Jesus ang may sabi ay magkakaroon ng kapigatian. At even to the extent na ang sabi nga po ay yung kapigatian na yon ay hindi pa nagaganap sa ating kapanahunan. Ngayon, pero isang bagay po malinaw. Totoo po na lahat ng pangako, lahat ng sinabi ng Diyos ay magaganap. Pero tandaan din po natin may pangako ang Diyos na laging memory verse nating lahat, all things work together for good. Kanino? To them that love the Lord. Sabi nga po natin, all things may not be good. This pandemic is not good. Sabihin na natin, the whole world is in economic recession. Everybody ang bawat isa ay nararanasan yung financial constraint. Kami nga po ni Brother Joy ay pati panalangin nyo kami mag-distribute ng frozen meat. So pagka po lumapit sa inyo si Brother Joy, ibig sabihin siya po yung aking magiging kasi alam niyo naman magaling na salesman si Brother Joy. Ngayon, bakit po? Kasi ang sabi ng World Health Organization ay hindi pa nila nakikita in the soonest possible time ang solusyon dito po sa ating sitwasyon. This situation is not good. But it can work out for our good as a believer. Makikita dito sa atin, yung sabi nga ay yung ating pananampalataya. Because we believe God, even in situation na na masasabi natin na when we do not see it in our future, we have to get out of our comfort zone. Ang sarap sana, sabi ng iba, ang sarap mabuhay kapag ang lahat sa iyong buhay ay nagaganap according dun sa pinlano mo. Nung ako po ay nasa pangangalaga pa ng Augustinian Recollect Sisters at ako'y dapat nga po ay magpapari. Ang sabi lagi ng tiyahin ko sa akin, Boyet, napakaganda ng buhay na papasukin mo. Structured na. Kapag ikaw ay nagseminarista, ganito. Kapag ikaw naging pari, ganito. At sabi niya, ang daming magbabackup sa iyo para sa loob ng aming community para kung saan matcha-chart mo, ngayon pa lang matcha-chart mo na kung saan ka pupunta. It's so nice to have a structured life na alam natin 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now, ganito ang magaganap. Alam sabihin natin maganda yun. Pero isang bagay po ang higit na mabuti. Kapag yung ating nilalakaran, yung ating nararanasan, ay yung mga bagay na hindi natin inaasahan, pero natututo pa rin po tayo umasa sa Panginoon. Amen po? All things work together for good.
And it does not promise us that everything will be good. Even those things that will happen, ano po, it is not good, but if you are called according to the purpose of God, it will work out for your own good. Yung betrayal ni Judas sa Panginoon, it is not good. It was not good. But it has to happen para po yung salvation natin talaga ay maisakatuparan. Dahil po, ang ating pag-aaralan is all about the last things and all about the last days. Binigyan ko ito ng tema na everything is working according to God's plan. Even in the last days, ang lahat po ay nagaganap ayon sa plano ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto sumandali, ang Hebreo 1:1 hanggang 2. Wala yung ating Bible reader, si Brother Lito, si Sister Angela na lang muna. Babasa nito sa akin. Maaaring sa Tagalog o English. Paano available na? Kung Tagalog ay mas lalo maganda. Hebrews 1:1-2. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He spoke to us by His Son, whom He appointed heir over all things, and through whom also He made the universe. Okay. Babasahin ko rin po sa Tagalog. Ganito po ang pagkasabi. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw, yung kung nais kong bigyan din, ngunit sa huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nalikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang sabi po ng Biblia, ngunit sa huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoon daw po nung mga naunang kapanahunan ay maraming kaparaanan ng pangungusap. Gumamit siya ng mga propeta. Pero ngayon daw po napakalinaw, sabi, huling araw, siya po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo, di ba, ang sabi po ng Biblia, at ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. The Bible, the revealed will of God is Jesus Christ. Si Jesus yung salita na nagkatawang tao. So if we want to know about the last days, if we want to know about the plan of God, ngayon po mga kapanahonan na ito, ang dami rin lumalabas na propeta. Pero napakalinaw po na ang sabi, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. At ngayon daw huling kapanahonan, ngunit sa huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So sa huling araw na ito, in the last days, there is no greater authority that we should listen, and that is the Word of God. Yung salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung pag-aaralan po natin bilang pagtatapos yung plano ng Diyos, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, we have no other authority to listen to except our Lord Jesus Christ. Kaya medyo marami po tayong talatang babasahin na kung saan ito'y sususugan nito ang katotohanan na tunay ang Panginoon, ang lahat ng nagaganap ay nakaplano na sa pasimula pa at hanggang sa dulo ng sanlibutan. Alam niyo po tayo bilang tao ganito, marami tayong plano sa buhay. Pero kadalasan po yung nangyayari ay along the way may pagbabago. Yun po ang kaibahan ng Diyos. Dahil ang Diyos is an all-knowing God, ang kanyang plano sa simula't simula pa ay rin po, may plano na siya kung paano ito ay magtatapos. At hindi niya binabago ito along the way. Lalong-lalo na po doon sa tinatawag na universal plan of God para po sa atin, sa mga tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, lalong-lalo na po patungkol sa tinatawag na kaligtasan. Kaya kung pag-uusapan po natin ang huling kapanahunan,
in reference to salvation ng mga tao sa sanglibutan, napakahalaga pong tingnan natin ang panukala ng Diyos. Bago po magpatuloy, tayo po sa mandaling dumulog sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay. Panginoon naming Ama, mangusap ka nga po sa amin patungkol sa huling kapanahunan. Sa lahat ng plano mo, makita namin na all things work according to your plan. At dahil dito, O Diyos, the things that are happening may not be good, but we know your promise, it will work for good to those who love you, to those who are called according to your purpose. Kaya Diyos, ang aming pong tiwala, ang aming pananampalataya sa iyo lamang, nakabatay sa pagkaalam namin sa mga plano mo, at dahil ikaw ang Diyos na Ama na nagmamahal sa amin, ikaw, Panginoong Diyos, ay aming pagtitiwalaan kahit sa sitwasyon na hindi maganda sa aming paningin. Subalit, Panginoon, alam namin ang hindi magandang ito, O Diyos, ay magtatapos para sa aming ikabubuti. Kaya ang lahat ng aming nararanasan ay lalong magpatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat alam namin in difficult situation, dito, O Diyos, napupukaw ang aming pagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang kataas-taasan at ikaw may hawak ng lahat ng aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, nakita po natin mula sa salita ng Diyos in Hebrews chapter 1, na tunay, ang lahat po ng patungkol sa huling kapanahunan, we have to listen to, and the authority is the Word of God, our Lord Jesus Christ. Dahil ang sabi, malinaw ang sabi ng Panginoon, ngunit sa huling mga araw na ito, siya'y nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon, naririto po ang Biblia, the revealed will of God, ang kalooban ng Diyos para sa atin, na magpapakita po na tunay, ang lahat po ay itinalaga na ng Diyos. Ang babasahin natin ang Acts 17 verse 26. Pwede bang Tagalog na anak? Diretso. Acts 17 verse 26. Pakibasa. Gawa 17 verse 26. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Tinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Napakalinaw po niyan. Ang lahat po ng tao, ang lahat ng lahi sa mundo ay nasa kamay at nasa autoridad ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi po doon, ay napakalinaw. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. At dahil dito, ano sabi? Itinakda niya sa simula't simula pa, from the very beginning, itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Alam niyo po, kung ang susundin lang pala natin ang salita ng Diyos, wala dapat agawan ng boundaries. Walang dapat agawan ng teritoryo ng bawat bansa. Bakit? Dahil sa pasimula't pasimula pa, ang Diyos na po ang nagtakda noon. Meron pong isang aklat na it's also an ancient writing, yung po the Book of Jubilee. At alam niyo po doon ay nakasulat din doon ang mga sinasabi rito sa Biblia, even yung pong tinatawag na mga ilog doon sa Garden of Eden. At doon po makikita natin, doon sa tatlong anak ni Noe, si Shem, si Japhet at si Ham, ay ipinakita doon ang kanilang mga tinatawag na territories. At makikita natin doon ang mga history na kung saan itinalaga ng Diyos kung saan dapat manahan ang bawat lahi. The Shemite, the Japhite, and din tinatawag po natin sino? Si Hamite. Pero may mga nakita natin doon na ano ang dahilan kung bakit mayroong pag-aaway, sapagkat mismo ang tinatawag na promised land ay ano po, ay dapat ang lahi ni Shem ang mananahan doon
Pero dahil kay Nimrod at ang kanya pong mga, maging descendant, sila ay, they settled doon sa tinatawag na Plain of Shinar na gusto nga nilang magtayo ng tinatawag na Tower of Babel, ay hindi na sila umalis doon. That's why, sa kanila nanggaling yung mga descendant na Canaanites, yung mga Kananeo. Kaya nung ibigay ng Diyos ang promised land sa kanila, meron ang naninirahan doon. At ang naninirahan din doon ay ang mga Kananeo. At kinakailangan para ma-possess ng mga Israelites yun, kinakailangan pa nilang makipagdigma sa mga Kananeo because meron nang nag-okupa doon at sino nga po yun? Yung mga Canaanites na descendant yung pong nagtayo ng Tower of Babel. So, anong ating makikita? If people will just follow kung ano ang itinalaga ng Diyos, every boundaries, ay sana mapayapa ang mundo. Kay ganda ng mundo. At isa pa rin po natin makikita doon na napakalinaw, ang sabi doon ay simula pa itinikda na niya sa simula pa ang kanilang kapanahon. Every ages, lahat ng nagaganap po sa atin, mayroong nang tagda noon at sino po ang ating Panginoon. At isa po sa itinakda ng Diyos ay yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay dapat po ay matanggap ng lahat ng tao. Pero ngayong huling kapanahunan, kapag po ang tao pa rin ay patuloy na sumuway sa ibinibigay na kaligtasan ng Diyos, napakalinaw din ang sinasabi ng Biblia. Pakituloy mo yon. Acts 17, pakinggan niyo po mula sa salita ng Diyos, Acts 17:30 to 31. And this should serve a warning sa mga kaibigan natin, kakilala natin na ayaw pa rin kumilala kay Jesus. Ito po yung napakagandang bagay na ating maunawaan. Sige nga, pakibasa mo sa Tagalog na. Acts 17:30 to 31. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang ipagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya na lahat ng tao sa bawat lugar ay magsisitalikuran ang kanilang samang pamumuhay. Nung unang po mga panahon, alam niyo po, sa mga pastor, nag-discuss ko na sa kanila and I always check from time to time yung tinatawag na the doctrine of 7 dispensation. Yung pong bawat kapanahunan ay meron pong kaligtasan. Totoo ating pinapangaral na there is no salvation saan? Wala na pong ibang kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesus. Pero ang tanong ng iba, ay paano yung mga taong hindi pa nagkakatawang tao si Jesus? Paano mga tao bago si Jesus dumating? Meron bang kaligtasan noon? The answer is yes. Yung pong tinatawag na doctrine of dispensation, bago si Jesus, meron pong tinatawag na 10 utos. Kaya ang mga tao noon, upang sila'y kalugdan ng Diyos, kinakailangan nilang sundin ang 10 utos. So, there is a way for God to be please sa tao. Bago si Jesus, may 10 utos. Paano nung bago dumating yung 10 utos? Man under promise. Kaya nga po nagkaroon ng Abrahamic Covenant na sa lahat ng ng sasampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ng mula sa lipi ni Abraham, kinakailangan sila po ay magkaroon ng tanda ng alin? Nung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, kaya nagkaroon ng tinatawag na circumcision. Na kahit tayo hanggang dito sa Pilipinas, pinapractice yun. Because during that time, wala pa ang 10 utos, pero man under promise kay Abraham, kinakailangan meron siyang pakikipagtipan at ang tanda noon ay ang circumcision. So, marami pong kaparaanan ng Diyos sa iba't ibang kapanahunan. Nasabihin natin, paano nung bago pa rin ang Diyos makipagtipan kay Abraham? Meron pong tinatawag na man under conscience. May konsyensya. At ano ang konsyensya? The conscience is what? Knowing what? To do good and screw evil. Dahil ang konsyensya ay naandyan,
wala ka man ng 10 utos, pero dahil sa konsyensyang meron sa tao, dapat, alam niya ang mabuti at iwaksin niya ang masama. At dahil lang sa konsyensya na yon, kung ito ang susundin niya at gagawin niya ang mabuti, ang tao po ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Paano nung wala pang konsyensya o wala pang kamalayan? At si Adan at si Eva ay naroon pa lamang na walang malay doon sa sa Garden of Eden. Meron din bang kaligtasan? Meron din ba? Opo. Meron kaisa-isang utos ang Diyos at anong sabi ng Diyos? Huwag mong kakainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Maraming nagtatanong, ba't inilagay pa yung puno yun? Yung pong puno na yun, ang kaisa-isang kaparaanan upang makita ng Diyos na ang kanyang nilikhang tao ay para sa kanya at susunod sa kanya. So, sa lahat ng kapanahunan, mayroon pong pamamaraan ang Diyos upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Pero napakalinaw ng binasa doon sa talatang 30, pakiulit mo nga, anak, yung 30 ulit, ng Acts 17. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang ipagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisip talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. So ito po nakikita natin sa lahat ng tao, lahat ng lipi, sa lahat ng lugar. Ang lahat ng kapanahunan, all dispensation, laging ang tao po ay failure para masumpungan ng kalugod-lugod sa Diyos. Merong iba, merong ilan. Pero ang kalooban ng Diyos na ang lahat ay maligtas, gusto ng Diyos na ang lahat maligtas. Kaya ang ginawa niya, isinugo niya mismo ang kanyang bugtong na anak, man under grace, yung kahabagan na ng Diyos plus. Alam pa rin natin ang 10 utos plus. Sinusunod pa rin natin yung man under promise. Di ba? Kaya ako po nung bata pa, sa amin sa Batangas, kung gusto mong meron doon na nasasabing kong angkan na tampulan ng tukso. Bakit? Yung kaklase ko na si Felipe, lagi na ko, kaya si Felipe ngutain. Bakit ika? Ang lolo niya ika ay hindi tuli. Doon mo yun? Pati yung lolo nung aking kaklase, itinitrace pa dahil lamang sa, sabi ko, ba't kaya ganun? Si Felipe ay apo na. Pero bakit ito hanggang ngayon imutain? Dahil ang itinitrace ay yung lolo niya. Minsan naisip mo, para makorek ang lahat na ito, kahit lolo na siya, humabol siya. Pumila na rin siya kay kapitan. Di ba? Kasi sa probinsya po, kay kapitan lang yun Si kapitan, talon pa sa ilog pagkatapos. Ano pong ibig kong sabihin? Sa lahat ng kapanahunan na ito, pinalagpas siya ng Diyos. Pero ngayon, ang sabi ng Diyos, isusuko ko ng aking anak upang ang lahat ay maligtas, sapagkat ang kaligtasan na ito, hindi na ikaw ang gagawa, ikaw ngayon ay sasampalataya lamang sa ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, na ang sino mang sasampalataya sa Kanya hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kagandahan ng ating kapanahunan, the dispensation of grace through our Lord Jesus Christ. Subalit, ito po ang dapat nating tatandaan. It is not forever. May kapanahunan na matatapos po ang panahon ng kahabagan at darating ang Diyos na maghuhukom sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Verse 31, anak, pakibasa. Acts 17:31, pakituloy mo. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Sino po yun? Sino po yung binuhay ang taong yun? Ang ating Panginoong Kristo. Totoo, sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap natin ang kahabagan ng Diyos. Subalit yung kahabagan na yan, ang Diyos ay itinakda na rin ang huling kapanahunan na sa pamamagitan ng katuwiran ng tao na ito, tayo pong lahat ay haharap sa Kanya at magtatanggap ng gantimpala ang mga ligtas at tatanggap naman ng kaparusahan ang mga hindi sumampalataya. So isang napakahalaga pong bagay na ating makita ito. Everything is happening according to plan.
Ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng ito, maging yung pagpapadala niya ng kanyang anak at yung mga nauna pang mga kapanahunan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay mapagmahal. Subalit tatandaan natin, there is a last day. There is a time of judgment. At sa panahon na yon ay ibubuhos ng Diyos ang kanya pong pagkagalit upang parusahan ang mga hindi sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Kahit po sa book ni Daniel, ito po'y nasa matandang tipan pa, ay inihula na niya ito. Pakibasa mo nga yan. Daniel 8:19. Ito po ay dahil panahon ng mga propeta, ang pagsasalita ng mga propeta po ay masasabihin nating matalim, diretsyuhan. Sa panahon natin ay parang itong mga ebanghelista, pakibasa mo nga yan, Daniel chapter 8 verse 19. Tagalog na para mas madali natin maunawaan. Sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Diyos ang kanyang poot. Okay. Yun po ang sabi ng Diyos kay Daniel. At anong sabi niya? Ipapakita ko sa iyo ang magaganap. Saan daw? Sa mga darating na panahon. At yung darating na panahon na yon, ano po ang sabi? Ako po lagi kong sinasabi, mararanasan ng tao ang galit ng Diyos. Pero mismong sa sulat ni Daniel, ang ginamit po ay puot. Iba po yung galit Iba pala yung puot. Bakit po puot? Sapagkat ang kahabagan, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita na niya, pinalagpas niya ang pagsuway at hindi pagsampalataya ng tao sa mga nakaraang panahon. Subalit pagkatapos na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, kung ang tao pa rin ay patuloy na hindi sasampalataya kay Jesus, at patuloy pa rin susuway sa kanyang mga kautusan, ang sabi po ay, there will come a time, judgment will come, and in that last days, ang sabi po roon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. All about the last days, yes, minsan po'y meron dapat ikatakot. Pero ang sabi nga po natin, kung ikaw, sabi ko na if you are called according to His purpose, kung ikaw ay kabilang sa mga tinawag, o ikaw ay kabilang sa mga sumasampalataya kay Jesus, wala kang dapat ikatakot dahil ang huling kapanahunan, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Si Jesus mismo ang sabi, ako'y babalik, dala ko ang gantimpala ayon sa inyong mga ginawa. Yung pong mga mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoon, ang daladala niya ay gantimpala para sa iyo. Ikaw na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ikaw na kahit pa nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, pero patuloy kang sumasampalataya sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, siya'y babalik, at pagbabalik niya, ang dala niya'y gantimpala para sa iyo. Amen? Kaya po isang bagay na magandang maunawaan natin ito. Ito'y sinabi rin ni Timoteo doon sa 6:14 hanggang 15. Pakibasa mo yan sa Tagalog. Dahil po ang Diyos ay nangungusap sa huling kapanahonan sa pamamagitan ng kanyang anak, ang kanyang mga salita ay sagana po saan? Sa patunay na kung ano ang lahat ng plano ng Diyos sa huling kapanahonan, it is happening according to the plan of God. 1 Timothy 6:14 hanggang 15. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Iyon po ang admonition na nakita natin doon. Sinabi ni Pablo sa kanyang protege na si Timoteo, sundin mo ang salita ng Diyos. At anong sabi? Dahil ang Diyos daw po ay babalik, ulitin mo nga yung 15, in verse 15, ang Diyos ay babalik, sige. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Maging yung pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, itinakda na. Kaya yung nagaganap po ngayon ay hindi nagaganap lamang na sasabihin natin na ang Diyos nagulat, may pandemic pala ngayon. No, everything is happening according to the plan of God.
It is not a surprise to God that this thing is happening. Pero yung mga anak niya na nakakaranas pa ng mga ganitong mga kapigatian, makikita niya kung sino po ang tunay na pananatili sa pananampalataya, sapagkat mismo ang Diyos ang may sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Amen? Nais po ng Diyos na even the things that are happening is not good. It should work out for our good. Why? Because you are called according to His purpose. Even negative things that are happening right now, it will work out for your own good. It will develop, ang sabi nga natin, yung deeper love to God. It will develop yung sinasabi pong patience of hope. Yung katyagaan dahil sa pag-asa. Yung katyagaan na yun ay ang batayan, ay ang pag-asa natin, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin, this is our blessed hope, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So isang bagay po natin makita when we talk about the last days, all about the last days, everything is happening according to the plan of God. There is no detour. It is all according to the plan of God. Ang Diyos po ay Diyos na sa pasimula hanggang sa kawakasan ay alam niya, kaya ang lahat ng kanyang plano ay magaganap ayon sa kanyang sinabi. Si Jesus ang may sabi, mawawala ang langit at lupa, subalit isa man sa kanyang salita ay hindi magkakabulan. Nung si Jesus po'y tanungin ng kanyang mga alagad na yung sa kanyang pag-akyat sa langit, pakibasa mo na lang anak, Acts chapter 1 verse 6 to 7. Napakalinaw ng sinabi mismo ng ating Panginoon. Sige. Gawa 1:6 hanggang 7. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ano po sabi ni Jesus mismo? Ang mga panahon daw na ito ay itinakda na ng Diyos, ng Ama, ayon sa kanyang kapangyarihan. Minsan, ang mga mananampalataya sa mga ganitong panahon ay very busy decoding the book of Revelation and trying to know ang bawat detalye, alamin, kailan ba? Totoo po nandiyan ang mga palatandaan. Totoo po nandiyan ang kanyang mga salita. But to know the very exact details about God, ang sabi mismo ni Isaiah, kung paano raw mataas ang langit kaysa lupa, sabi ng Diyos ay napakasimple. My ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. It is not for us to know the specifics. Bakit? Diyos yun eh. At mismong si Jesus ang may sabi. But we have to know that everything that is happening right now is according to the plan of our Heavenly Father. That Father who loves you. Yung Ama na yan na nagmamahal sa atin, kaya dahil sa siya na tayo po na kanyang mga anak, you have nothing to worry. You just stay in faith. That even in the midst of all these trials and tribulation, you will shine like a jewel. Katulad ka ng isang mamahaling alahas na sabi nga po ay habang kinikiskis ay lalo kang kikintang. Lalo kang kikinang. Kung paano ang ginto'y dinadaan sa apoy at nakikita ang kanyang pagkadalisay. This is how God wants you to be. Kaya we just have to trust the authority of the Father even in difficult situation because the Bible declares it is all according to the plan of God. Sabi mo sa katabi mo, malayo man siya. Amen? It's all according to the plan of God. Magtatapos po ako dito sa Titus 1, Titus chapter 1, 1 to 3. And I do hope with all these references sa Biblia,
na mismo ang nagsabi na ang Diyos nung unay nangungusap sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang kaparaanan sa pamamagitan ng propeta, pero ngayong huling mga araw, siya'y nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang salita na nagkatawang tao. At naririto ang salita, naririto ang bawat katotohanan na ating nakita. It should give us the confidence na in these difficult times, God is in control, God is in the throne, and everything that is happening is not a surprise to God. He knows all of this because it's according to His plan. Titus 1, anak, 103. Tuloy-tuloy mo lang, sige. Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng mga Diyos. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nakarinig niyo po yun? Bakit daw po siya sinugo? At upang bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw na mananampalataya, kalooban ng Diyos na sa gitna ng lahat ng ito, mabuhay ka sa pag-asa. And our blessed hope is the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Kinakailangan alam mo ang lahat ng ito, nagaganap lahat ng ito, ayon lamang sa plano ng Diyos, at ikaw ay nabubuhay sa pag-asa. Tuloy-tuloy lang na. Sige. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito ay pinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos nating tagapagligtas. Nakuha niyo po ang lahat ng iyon? Yung pag-asa. At lahat ng ito'y nagaganap sa sa takdang panahon. Lahat ng ito, halimbawa si Sister Janet, kapag may project, meron silang tinatawag na, di ba, date of accomplishment. In-expect nila na ito yung araw na matatapos yun. Pero, dahil sa masasabi natin na dahil tao ang gumagawa, anong nangyayari? Yung accomplishment ay kadalasan sumasablay, dumudulas, hindi ba? Percentage na nga lang Kasi, di ba, yun din ang magiging, sabihin nating batayan ng bayad di ba? Kaya meron pang 10% retention Kahit 100% accomplished na, may 10% pa na hindi mo makolekta dahil, ba yun kung saan ba iti-test pa Pero isang bagay po mahalaga. Yung Diyos na nangako na ito ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na nangako na ito ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Ang Diyos na nangako na ito ay tinakda ang lahat ng ito ayon sa bawat kapanahunan. At siya na Diyos na may hawak ng oras at panahon ng lahat ng bagay, lahat ng lahi, lahat ng bansa. We have all the reason to walk in faith and have that patience of hope dahil yung nangako, alam niyo ano ba sabihin natin, yung nagpagawa, laging may expectation yan. Kapag sinabi ay, matatapos tayong ganito, lalo na yung mga case ng tinatawag natin na commercial establishment, di ba? Pagka ipinangako na ito matatapos, meron na siya kaagad ng date ng opening, di ba? Ang problema, mag-o-opening na, hindi pa tapos, di ba? Nang problema Sister Janet, yung gano'n. Bakit? Mag-o-opening na, hindi pa tapos. May mga detalye pa na kailangan sa operation pero hindi pa tapos. Yun po ang limitasyon ng tao. Pero ang Diyos na nangako sa pasimula nakatakda na hanggang sa pagtatapos nakatakda at ang lahat ng nagaganap ayon sa kanyang plano
At ang Diyos na yan ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Magaganap ang lahat. Mawawala ang langit at lupa. Pero isa man sa kanyang salita ay hindi matatagal. Yan po'y pangako nung unang kapanahunan. Yan po'y pangako maging sa huling mga kapanahunan. All about the last days is hinged in the promises of God. At ang sabi ng Diyos sa lahat ng kanyang sinabi, sa lahat ng kanyang pangako, magaganap yun dahil si Diyos na hindi nagsisinungaling. Kahit kay Propeta Isaiah, sinabi niya ito, babasahin ko po sa inyo ng Tagalog. Alalahanin niyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinasabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. It's a very bold description and it's a very bold what? Sabi nga po, declaration of God na ang lahat ng nagaganap is all according to the plan of God. Everything is working according to the plan. Wala kang dapat ipag-alala, wala kang dapat na sabi ko nga, ipag-agam-agam. Ang mga nagaganap na hindi maganda sa ating paningin, hindi maganda sa ating karanasan. Subalit ang sabi ng Diyos na nangako, it will work for your good because if you are called according to His purpose. Magaganap ang lahat ng ito, pero ikaw na tinawag ng Diyos, dadaan ka lang dyan. Pero ang pangako ng Diyos na kaligtasan ay nasa sa iyo. Si Noah, alam natin, dumaan din siya sa baha. Pero si Noah navigated through the flood dahil sumunod siya kung anong sinabi ng Diyos kung paano magkakaroon ng kaligtasan. At nung ang Diyos na nagpinid ng pinto ng kaisa-isang pintuan, that door na isinara na ng Diyos ay wala nang makakapagbukas. Ang ating pong paalala sa lahat, sa huling kapanahunan, if we talk about the last days, ang sabi ng Diyos, ngayong huling kapanahunan, ang mga nagdaang panahon pinalagpas ng Diyos ang mga pagsuway ng tao. Pero ngayong huling kapanahunan, itinakda rin niya ang pagbibigay ng pagbibigay ng kaparusahan. There will be a judgment in the last days. At ito po ay nakabatay saan? Sa katuwiran ng kanyang buktong na anak at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Upang ikaw at ako, buhay ay patay, may pag-asa sa Panginoon. In any state, in any situation, you may be living, you may be dead. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay namatay na sumasampalataya sa Kanya, o kaya na may buhay ka na sumasampalataya sa Kanya, we will all meet Him in the air. Upang magpasimula doon, makasama siya ng mukhaan, magpakailan pa man sa kaluwalhatian, in a glorified body, kasama ng Diyos, upang ang lahat ng ito, nang sabi ni Jesus, kung paano ako ay niluwalhati, Ama, walhatiin mo rin sila. Kaya ang Panginoon, napaganda ng pangako. At kung tayo lang po'y titingin sa kanyang mga salita, sa lahat ng kanyang plano, tayo makakalakad sa mga mahirap na kapanahunan ng may pag-asa, may pananampalataya. Because everything is happening according to His plan. From the beginning to the last days, it's all according to His plan. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa katotohanan. All about the last days is all about your words, your promises, your plan. Salamat dahil nakita namin, O Diyos, na kami may pag-asa. Ikaw na Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng simula hanggang wakas, ang lahat ng nagaganap ay ayon sa iyong plano, ayon sa iyong itinakda sa bawat kapanahunan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at panahon na ibinigay mo sa lahat ng tao.
upang Panginoong Diyos masumpungan ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya sa mga salita mo, Panginoon, ito'y nagpatibay ng aming pananampalataya. At lalo pa, O Diyos, nagbukas sa aming puso't isipan na magbigay, Panginoong Diyos, ng paalala, ibahagi ang napakaganda mong plano, ang plano ng kaligtasan. At habang hindi ka pa, Panginoon, namin nakakaharap ng mukhaan, habang hindi ka pa bumabalik, O Diyos, tunay, ang pagkakataon ay bukas para sa lahat na maligtas. Dahil ito ang iyong nais, ito ang iyong kalooban, na ang lahat ng makasalanan, ang lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi at pananampalataya sa iyong buktong na anak na si Jesus. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga katotohanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon.